mga ka-farmers, ayusin na natin tong netting natin. Gawa ng may paparating na tayong mga biik. Kumusta mga farmers? Ayusin na natin tong netting natin at may paparating na tayong biik ngayong 23. Bali, pinuntahan natin kanina mga ka-farmers dun sa Kinaser. All goods naman. Okay naman yung biik. So, antay na lang natin mga ka-farmers, 23 makukuha natin yun. At isang napakagandang blessing mga ka-farmers na nadagdagan na naman ng mga kaibigan natin sa pagbababoy. So, nadagdagan na naman yung mga kaalaman natin base sa kanilang mga experiences, sa mga na kanilang na experience. So, napaka-blessing mga ka-farmers dahil bibihira lang talaga yung mga tao ng ganyan na mag-share sa kanilang mga knowledge. Kaya napaka-bless itong araw na to. Nadagdagan yung mga kaibigan natin. At the same time, nadagdagan din yung kaalaman natin sa pag-aalaga ng mga baboy. Actually, ang ganda ng cycle sa mga buhay ng mga magsasaka, mga ka-farmers. Kasi wala ka namang ibang mapagtanungan kundi sa kapwa mo rin na mga farmers din. So, pero hindi lahat mga ka-farmers na sa kanilang mga knowledge. So, swerte natin mga ka-farmers kung meron tayong mga kaibigan na gano'n na nagsishare sa kanilang mga knowledge. Nasa sa atin lang naman kasi yun kung i-apply natin yung mga knowledge na yun, yung mga sinishare nila sa atin. Pero since mas marami silang karanasan sa pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers at naging successful naman sila, so definitely gagayahin natin yun mga ka-farmers. Kasi copy-paste nga lang naman yun. Ganun lang naman yung ganun lang naman yun. Copy-paste lang sa kung sino yung mga may alam at naging successful sa larangan ng kahit anong negosyo. So, isang napakagandang blessing yan mga ka-farmers na may salamuha tayong tao ng mga ganun na hindi sila madamot sa kanilang kaalaman. Hindi lang ako bumili ng bake mga ka-farmers. Nadagdagan yung kaibigan natin, nadagdagan pa yung kaalaman natin. Kaya dapat tinitreasure natin yung mga ganung tao mga ka-farmers. So, ito, prepare tayo. Start tayo ng pag natapos natin to, bali mag-disinfect na tayo mga ka-farmers. Tapos ayusin natin yung paglalagyan natin, gawa ng yung environment kasi ng biik na pagmumulan ay hindi kagaya dito sa atin mga ka-farmers. So baka manibago sila pag nilagay natin ng diretso ng ganito. So, ang gagawin ko nito, yung pinagmulan kasi ng bake mga ka-farmers, sarado yung yung kulungan nila. Hindi masyadong expose sa lamig. Kaya kasi nandun sila sa napalibutan sila ng mga tubuhan. So, hindi sila expose sa lamig mga ka-farmers. Since itong kulungan natin ay tagusan ng hangin,
tingin ko hindi to obra, kaya ang gagawin natin dito, tatabingan natin ng ano to, since marami tayong sako dyan. So bibiyakin natin yon, tapos tatabing natin dyan sa baba. Tapos gagamit siguro ako ng Rizal mga ka-farmers, since mga big pa sila, para hindi masyadong lamigin. Gawan ko na lang ng paglalagyan ng Rizal sa loob. Isa rin yun sa dahilan ng pagka-stress ng ating mga alaga mga ka-farmers, lalo na yung mga big. At dyan na nag-umpisa yung pagtatain nila. So hanggat maaari, iwasan natin yan. So dapat ingatan natin. So ang nakikita kong paraan mga ka-farmers, bali gagayain natin yung ano, as much as possible magaya natin yung kulungan na pagmumulan niya, yung hindi masyadong exposed sa lamig. Tatabingan natin yung palibot ng ano, itong kulungan natin. Quiet, please. For the meantime, ayusin muna natin itong netting natin. Gawa ng maraming mga manok dito mga ka-farmers. At pumapasok dito sa... Ang ingay mo naman. Pumapasok dito sa kulungan ng baboy. Sinira kasi natin to mga ka-farmers, gawa nung nung nilabas natin yung mga patiners natin. Sinira natin tong netting natin. Eh ang bala ko sana kahapon. Kaso may importante tayong pinuntahan mga ka-farmers kahapon. Bali namanikan kasi yung pinsan ko. So sumama na rin tayo, at the same time nakapag-relax tayo mga ka-farmers. Kasi part of our preparation, dapat handa rin yung katawan natin mga ka-farmers. Hindi lang katawan, pati yung isip natin. So kailangan natin mag-refresh. Kasi sa kagaya ko mga ka-farmers na wala talagang alam sa pagbababoy, medyo mahirap talaga ang i-handling ang ano, yung stress. Medyo nangangapa-apa talaga ako. Kaya part of our preparation, dapat prepare din natin yung sarili natin, yung lalo na yung isip natin, para makapag-refresh tayo. Way of my stress reliever, yun lang talaga yung pag nagda-drive ako ng malayo mga ka-farmers, talagang ano, tanggal yung stress ko niyan. Sarap sa pakiramdam pagkatapos mag-rides. Ay kung may biik na tayo mga ka-farmers, hindi na tayo basta-basta makakaalis niyan. Kasi gusto ko kasi mga ka-farmers na focus talaga ako sa mga alaga natin. As much as possible, ayaw talaga ng ano, na papaalaga sa iba. Tingin ko sobra-sobra na itong lambat natin. Ayun tali natin. Bali ayusin natin ito mga ka-farmers. Itataas natin yung hanggang dito sa may bubong ng ano, bubong ng kulungan natin. 2,000 years later. So okay na tayo mga ka-farmers. Naikabit na natin yung net natin. Ayan. Sa pinakataas natin nilagay. Hanggang dyan. So no chance na makapasok na yung mga manok dito. Kasi mataas na yun, wala na rin silang madadaanan. So okay na mga ka-farmers. Linis lang tayo bukas. Okay mga ka-farmers.
tayo magpapaalam muna at meron pa tayong ibang gagawin.